Mga kababayan, may binulgar kung sino ang nagpakidnap kay PRRD papuntang Daheg. Actually, nag-vlog na ako patungkol dito. So, confirmed. Confirmed ang hinala ko. Hinala ko pa lang, ngayon may nakakaalam na. And what are we gonna do about it? Hello sa malalaking grupo dyan sa Pilipinas. Ano, hindi na kayo magra-rally? Kailan ang susunod yung rally? Yung mga malalaking grupo dyan na maka-Duterte kuno. Ha? Yung mga matatapang kuno. Ano? Move on na kayo? Tanggap yun na nakidnap si PRRD at nahihirapan nun abroad? Ako nga, bata-bata ko, 16 pa lang ako ngayon, di ba? Lungkot na lungkot ako dito sa abroad. Kaya ako gala ng gala. After mag-live, magagala ako. Nagdiliwaliw ako. Oh, may mura namang ano eh, mag-trend ka, di ba, mag-grab ka or what, commute ka, mura lang. Oh, ako na malayo sa Pilipinas, nalulungkot ako, nililibang ko ang sarili ko din eh. Yun pa kaya yung matanda. Oh, nasanay na nakapalibot ang anak, ang asawa, ang mga apo. Ako naman, sanay ako mag-isa. Kaya nga siguro nagta-thrive ako abroad. Nagtatanong kayo, ba't di pa ako umuwi Pilipinas? Ayoko nga. Daming ahas dyan. Kalaban na nga natin ang Ngiwi administration, dami pang ahas sa grupo natin. O ayan, yung mga grupo na yun na hindi nagrarally ngayon, ano, pinamumugaran na kayo ng ahas, ng mga traidor, nabibrainwash na baga kayo. Alam nyo kung saan pupunta. May isang lugar dyan sa Pilipinas na 2 inutil na pangulo na ang nasipa. Doon kayo pupunta. Mas inutil pa sa tatay nito itong ngiwi na ito. Ha? Karapat dapat nyo na itong sipain. Nasipa nyo na noon si Erap, nasipa nyo na noon yung tatay nito, o kayang-kaya nyong sipain sa parehong lugar, gets? Punta kayo dyan. At kapag may nagsabi sa inyo na pangdilawan yung lugar na yan, sungal-ngalin nyo ang mukha. Baka mamaya ahas yan. Okay? O kung ayaw sa lugar na yan, saan? Saan ang gusto? Liwasan na naman. Yang liwasan, kasumpa-sumpa na yan, ha? Anyway, pakinggan natin ang expose na ito. Kahapon lang pala. So, thank you so much kay Channel 167. Pinost niya to. At least clip lang. Kasi mahaba yung Kongreso ng Mamamayang Pilipino eh. Alright? Itong parang every Saturday yata yan na live conference ni na Spoke Sari Roque, ni Ate Maharlika, ni Prof. Ana Malindugoy, tapos marami silang mga guest speakers, even OFWs, kahit sino na gustong umakyat, magpahayag ng kanilang saloobin, hinanaing sa gobyerno ngayon, di ba? Yung kanilang pagdaramdam or kalungkutan, galit sa ginawa kay PRRD, dyan yan sa Kongreso ng Mamamayang Pilipino. Parang regular nilang ginagawa. So since mahaba yan, hindi ko napanood lahat. At ito nga po, binulgar ni Atty. Glenchong, bisita nila si Atty. Glenchong at sinabi ni Atty. Glenchong kung sino ang nagpakidnap kay PRRD. Shoutout din po kay Dr. Lorraine Badoy dahil maganda yung haircut niya ngayon, bob cut, okay, bob, pero mahaba sa unahan. So, medyo trendy yung gupit ni Doc Lorraine and parang nagpakulay din ng hair, no? May highlight sa unahan. Nga pala, wala na, nakausap ko si Doc Lorraine, wala na siyang Facebook account. Alright, sa mga naghahanap kay Doc Lorraine, ayun na nakakalungkot kasi isa sa inaabangan ko yan sa social media na matapang at malaman mag-post kasi nga, di ba? Biro mo may doctorate degree nga. Also, si Doc Lorraine lang ang hindi nalalason ng mga double agent. Isa sa mga hindi kayang lasunin ng isip ng mga double agents, ng mga ahas, ng mga hudas, ng mga Trojans na nagkukunwaring Duterte supporters, isa doon, si Doc Lorraine Badoy. Matibay-tibay. Anti-Amy rin yan, mga kababayan, si Doc Lorraine. Hate na hate niya si Mangga. Alam niyang manggagamit. Si Ate Maharlika hindi rin kayang i-persuade ng mga ahas
aka Trojan horses, aka mga Judas, aka mga DA, hindi Department of Agriculture, kundi double agents. Kapag sinabing may ahas sa grupo natin, mag-ingat tayo. Alamin natin. Hindi yung sasabihin natin, ay, hindi nakakatulong yung mga sinasabi yung may ahas sa grupo natin. Nagkakawatak-watak tayo. Ulul, ulul, ulul. Gigil na gigil akyas. Kasi parang guilty sila. Right? Parang guilty sila. Ba't ganun yung tono nila? Kung may traitor sa grupo natin, edi alamin natin, ibulgar natin. Tapos palalabasin nila ako ang traitor. Ang traidor po sa grupo natin, isa sa criteria para malaman, makaay mi mangga. Yan ang criteria for judging. Let's listen to Attorney Glenn Chong, mga kababayan. Very unique eh. No, kilala mo itong mag-asawang ito, 'di ba? Kilala mo sila. So, if the EU sides with us, if it's the cheating is so blatant, if it's found that it's so rotten, mahihiya sila? Are they going to back down? Okay. Yung lalaki, mahina ang loob. Mahina talaga ang loob ng lalaki. Ang babae, ang porsigido. Kumbaga, ang devil talaga dyan, ang babae. Ang demonyo. And then, ito ang information ko, Doc, mga kababayan. Actually, yung kay President Duterte, awang-awa nga ako sa kanya. Nagdadalawang isip si Marcos Jr. at si Tambi. Nagdadalawang isip yung dalawa. Ang babae ang nag-push talaga using Bersamin and Marbil. Yun yung information ko. Bersamin, Yun yung dumating sa akin na information. Na ang babae talaga ang nag-push. At that time, she was still in the United States. Kasi nga, di ba, naditinin ng isang buwan. March 8. Isang buwan? What? Isang buwan? So basically, Kasi nga, di ba, naditinin ng isang buwan. So basically, attorney, what you're saying right now that I'm hearing you say is that magkakaroon tayo ng malaking challenges, no? Malaki kasi ang Pilipino very in love with very very deep respect for her vote. Talagang pinakamamahal natin yan, yung boto natin, di ba? So hindi papayag ang Pilipino dito, attorney. No, so ano mangyayari? Doc, kaya nga, I'm encouraging everyone, despite the fact that I don't want to be, sino bang gusto maging doomsayer o bringer of doom? I don't really envy my position of itong nagsasabi na may daya, but I have no choice because that is really what is happening. Pero ang pakiusap ko lang sa atin mga kababayan, we have to make that vote surge for our candidates. Para pag may vote surge tayo, there's a possibility na manalo pa rin yung kandidato natin like what happened to President Duterte. But kung hindi man mangyari yan, the cheating becomes so blatant that everybody will revolt on that day. So, kung yun nga, if you want to aim for the stars because even if you don't reach the stars, you get the moon. Yun yung ibig ko sabihin. So, nililinaw ni Attorney Glenn Chong na magkakaroon ng posibleng dayaan sa May 12. Mag-vlog tayo ulit. May isa pa yan. May isa pang video in-upload si Channel 167. Shoutout Channel 167. Naawa daw si Attorney Glenn Chong kay PRRD dahil ang katotohanan, nagdadalawang isip si Ngiwi Jr. at saka si Tambi na ipabit-bit si PRRD papuntang ICC. Ay kaso mo itong Liza Tanas na nagkaroon ng controversy kontrobersya sa US dahil may namatay nung pumunta sila doon. May namatay nung March 8, March 11 na bitbit si PRRD. Okay? May namatay at kasama niya yun. Bitbit niya sa kanyang lakad sa US namatay. Para matakpan yung issue. Tama ako, di ba? Pero sinasabi na Attorney Glenn Chong na detain daw ng 1 month si Liza Tanas sa US. So there's a possibility na yung mga pinag-upload ni Liza na mga pictures na mga edited, mga pictures na parang throwback,
Baka nga nag-a-upload lang sila nun para palabasin nasa Pilipinas. Pero nung nakauwi na, saka na sumama sa mga lakad ni Ngiwi Jr. Sa mga live videos na may mga pinupuntahan si Ngiwi Jr. katulad ng Pasig reclamation thingy, ano ba yun? Pasig rehabilitation thingy and whatnot. Pati yung isang event sa isang mall, I think sa Mega Mall yun, nandun din si Butod. So siguro nga dahil nakauwi na. Pero habang hirap si Butod, nung iniimbestigahan yung pagkamatay nung kasama niya, at nade-delay siya, at para hindi ba pag-usapan yun, at wala ka sa Pilipinas, tapos anong nangyari, anong kinamatay, ginanon si PRRD. Tama ako, di ba? Yan yung vlog ko nung mga nakaraan. At sino daw ang inutusan? Although nag-hesitate, ay may makinig ka. Nag-aalanganin nga ang kapatid mo, isalba mo na. Nag-aalangan ang kapatid mo, even si Tamba, na ipakidnap si PRRD, ay kaso mo, kailangan sumunod si Marbil at saka sino yun? Bersamin, Lucas Bersamin, Executive Secretary. Parang kanang kamay, right? Oh. Sampahan nyo ng kaso si Attorney Glenn Chong sa kanyang mga pinagsasabi na ito kung hindi ito totoo. But it really makes a lot of sense, mga kababayan, na tama yung hinala ko na para nga mapagtakpan ang nangyari sa Anemika, kailangang may mangyaring malala sa Pilipinas para matakpan yun kasi matinding kahihiyan. First lady ka, namatayan ka ng kasama, yung pagkamatay ka duda-duda, ang sabi overdose sa kokaina. Paano kayong nagkaroon ng kokaina na nagamit sa hotel dyan sa Beverly Hills? Saan kayo bumili sa US? At kung hindi nyo yan binili, bit-bit nyo ba yan? Kasi mahigpit sa Amerika, lalo na sa North America o dyan sa US, pagdating sa usapin ng droga. May death penalty sila, mga kababayan. Oh, di ba? So ano ang gagawin nyo? Ayan, binulgar ni Attorney Glenn Chong, ang babaeng ahas ang salot sa Pilipinas at nagpakidnap kay Tatay Digong. Tapos yan kaya kinokonek nila sa election eh. Ganyan kademonyo yung babaeng yan at may posibilidad yung dayaan. Pero anong gagawin? Hindi na tumakbo si Attorney Glenn Chong bilang senador. Alam niyang magkakadayaan. He's supposed to run. Hindi siya tumakbo. Alam niyang matatalo siya dahil kinakalaban niya ang ahas na yan. Gagawa ng paraan at hindi papayag ang COMELEC, lalong-lalo na ang COMELEC, hindi lang si Liza Tanas, na manalo si Attorney Glenn Chong. Dahil pag umupo yan sa Senate, gagawa niya ng paraan para maripaso ang election systems ng Pilipinas or whatever, di ba? Or imbestigahan ang dayaan. Hindi sila papayag na magkaroon ng pwesto si Attorney Glenn Chong, lalong-lalo na dyan sa Legislative Department dahil alam nilang makakalkal ang kanilang mga baho at mapipigil ang kanilang pandaraya. Hindi lang dayaan, hindi lang itong paparating na eleksyon or ang paparating na pandaraya sa eleksyon ang pinaggagawa ang kahayupang ginagawa ng babaeng yan ay mukhang siya ang utak sa pagpapakidnap ni PRRD. Hindi kaya dapat i-pressure natin si Ngiwi Jr. na isuko na yung asawa niya? Baka pwedeng litsunin ang palakang yan. Baka sakali Mangga, baka sakaling pag inalis mo ang butod na yan sa paligid ng asawa mo, ay baka umayos-ayos pa ng konti ang Pilipinas. Saka ka ngayon mag-power trip, saka ka ngayon maging puppeteer ng kapatid mo pag naalis na yung babaeng ahas na yan. Agree ba kayo, mga kababayan? Pa-comment po sa comment section, like at subscribe din po kayo.